Okay, tara, let's go. Samahan niyo akong magluto ng pampaiksi ng buhay. Hindi ko nga alam kung ilang kilo ang lahat ng alimangong ito, basta ang alam ko ay bigay nga lang ito sa amin. Isdang bangus talaga ang binibili ko doon sa kasamahang katrabaho ng aking jowa, pero sinamahan niya pala ng mga alimasag. 3 piraso nga pala ito at halos kasing laki na nga ito ng aking mga palay. Pero noong nakarang araw ay meron nga din akong daladala na galing din dun sa kanila na 4 na piraso. Hindi ko pa nga rin yung naluluto, kaya naman isasama ko na rin dito sa aking lulutuin na buttered garlic crabs. Si mama na nga pala ang pinaglinis ko dito dahil nga meron pa siyang mga putik na nakadikit. Bago ko nga ito isalang dito sa kawali ay pinatay ko muna itong mga alimango. Tinusok ko lamang siya dun sa may gitnang bahagi para nga mamatay. Ayaw ko kasing manlagas yung kanyang mga galamay, kaya naman kailangan ko muna itong patayin. Pag i-steam mo kasi ito nang hindi pa patay ay talagang nanlalagas nga yung kanyang mga sipit. Hindi ko nga talaga alam kung saan parte talaga ito tinutusok, basta tinusok ko nga lang yan dyan nga sa may taas ng kanyang taluka. Tapos ayun, successful naman at namatay nga itong mga alimango. Sinama ko na nga din pala dito yung 3 piraso na nandito nga sa bahay para nga uminit man lang. Bago ko nga patayin yung apoy ay sinigurado ko talaga na kating-kati na nga ito at wala na nga sabaw dahil ayoko nga nung matubig. Hahatiin ko nga lang pala ito sa gitna dahil para mamaya ay abot nga doon sa laman yun nga ating gagawing sarsa. Bali, 6 na piraso nga pala itong mga alimangong ito, pero hindi ko nga ito ilalahat. Magtitira nga ako ng 4 na piraso dahil ilalaho ko naman yun sa ginataang kalabasa na mayroong sitaw. At bukod sa roon ay napakarami nga nito at talagang sobrang-sobra nga ito sa amin kapag nga niluto ko lahat. Buttered garlic crab nga palang lulutuin ko dito, kaya naman bawang lamang ang gagamitin ko dito. Isang buo at kalahating bawang nga pala ang gagamitin ko dito. Pero kung mas marami pa kayong bawang dyan ay mas marami ay mas maganda. Pero yung iba kapag nga nagluluto ng ganito ay naglalagay nga sila ng sibuyas, pero isang beses nga na sinubukan ko ay hindi ko nga masyadong nagustuhan. Margarine nga pala ang gagamitin ko dito dahil wala ngang mabilhan dito sa amin ng butter. At wala namang magiging problema kung butter or margarine nga ang gagamitin mo dito dahil halos magkaparehos lang naman siya ng lasa. Inintay ko lamang na umabong at maluto itong mga bawang at pagkatapos ay naglagay na ako ng kaunting tomato paste. Huwag nyong sosobrahan mga mare dahil nga maasim kapag nga ito ay naparami. Itong tomato paste ang magsisilbi nga pala nating pampakulay dito sa ating sarsa. Hinalo ko lamang ito ng mabuti hanggang sa mayakap na nga nitong mga tomato paste itong ating mga bawang. Para naman sa dagdag pampalasa ay naglagay lamang ako dito ng kaunting oyster sauce. Hinalo ko lamang ulit ito at pagkatapos ay inilagay ko na nga itong isang bote ng Sprite. Hinalo ko lamang ulit ito ng mabuti at pagkatapos ay naglagay naman ako ng kaunting betchin at kaunting paminta. Ang gusto ko nga dito ay naghahalo ang tamis, alat at asim, kaya naman nagdagdag din ako dito ng kaunting asukal. Nagdagdag din ako ng kaunting kurot ng asin dahil nga medyo nakulangan pa ako sa alat. Nung nakontento na nga ako sa lasa ay agad-agad ko na nga ring inilagay itong mga alimango na binaa ko kanina. Hinalo ko lamang ito ng bahagya para naman mapunta nga doon sa mga alimango itong ating mga sarsa. Hinayaan ko lamang ito dito sa apoy ng mahigit 3 minuto para maging ganyan na nga yung kanyang itsura. Dahil ang gusto nga nating mangyari ay umapot itong mga sarsa at dumikit na nga dito sa mga shell. Dahil ang masarap nga dito sa ganitong luto ay yung talagang hihimudin mo yung kanyang sarsa dito nga sa kanyang mga shell. Perfect na nga ito mga mare, kaya naman pinatay ko na yung apoy dahil masisira na naman talaga ang diet ko nito. Yun lang, bye!